Yes. Paktad. Okay. Ayun mga kailyan, nandito po tayo muli sa Barangay San Sebastian, Ramon, Isabela. At ngayon nga ay meron tayong binisita muli na isang kababayan natin na ang pangalan ay Lot Lot. Yun. Alamin natin kung ano ang kanyang istorya ng buhay. Mga kailyan, samahan niyo po kami. Tara. Ayun, kayo po si Ma'am Lot Lot. Kumusta po kayo, Ma'am? Okay naman. Kumusta po yung buhay niyo dito, Ma'am? Kung po. Tagira po. Ngayon. Taghirap? Opo. Paano niyo po nasabing taghirap? Wala na pong tanim ngayon eh. Kaya medyo hirap po. Ano pong full name niyo po? Maricris Balyo po. Maricris Balyaw? Opo, ang tunay kong pangalan. Hmm. Kasi ilang taon na po kayo? 37 po. May asawa po? Meron po. May anak? Opo, yun po. Ay, halika dito na po. Maganda. Kasakit po ng diabetes. Ano natin? Ayun, si Joy Joy. Hindi siya nakakapasa ng Hindi nakakapasa? sa grade level. Hindi siya maangat kasi ayun na ang pick up niya sir. Ano yung sakit niya po? Meningitis sir. Meningitis. Nahihirapan siyang pumick up sa Opo, mga kasi lessons. yung natamaan pa sa kanya ay utak nun. Mukha naman siyang medyo parang maayos naman ho siya. Opo. Kung tingin ko maayos siya, pero kung sa personal na yung pagsusulat, Yung pagsusulat? hindi siya talaga marunong. Hindi siya marunong. Bali, interviewin ho natin si Ma'am Maricris, no? Ang ikinabubuhay niyo po ngayon, yung pagsasaka, nakikitanim. Tanim po. Ngunit, ngayong panahon na to, tapos na yung taniman. Pero So, paano ho ulit kayo nabubuhay pagka gano'n? pag may magpapakon po, papalis ng bukid po. Opo. Yung damo. Yun. So, yun. Gano'n ho kadalas na mayroon pong magpalinis sa inyo? Yan po. Depende po sa may-ari po kung gusto niya araw-araw or ano lang. Arawan ko na. Yung isang Magkano naman ho yung kinikita nyo? 200 lang po yun. 200 po. Sino po kasama nila dito sa bahay? Yung asawa ko po. Asawa niyo po. Tapos ito si baby. Tatlo lang po kami. Tatlo lang po kayo. May kuryente naman po kayo diyan. Nakatap lang po kami sa kabila po. Nakitap. Opo. Nagbabayad naman po kami. Magkano naman ho yung bill nyo sa kuryente? Kung sa buwan po 50 lang po yan. Mababa na. Opo. Kasi wala naman po kaming gamit po Ilaw lang. Speaker lang po. Speaker na maliit tapos ilaw lang. So cellphone na keypad doon. Bali, kung sakali meron pong makapanood sa atin, Nay, ano pong gusto niyong sabihin sa ating mga kababayan? Kung meron man bilang sana matulungan po kami. Anong tulong ho ang kinakailangan po nila? Kahit konting allowance, ganun po. Bigas, ganun. Naluluwasin na. Ba't ho naiiyak kayo, Nay? First time po kasi ako First time? Opo. Kaya po. Pag meron man bilang Ba't ho kayo naluluha, Nay? Ayan, naluluha si nanay. ganun talaga. Nakikita ko kay ate yung tita ko. Oo. Yung tita ko na ganun din. Parang yung tita ko kasi tibo din. Ito, ipakita natin yung kanilang tinitirhan. Bali, gano'n na ho kayo katagal dito, Nay? Sa bahay nyo ho? Dito sa tinitira. Tinitirikan ng bahay nyo? 1 taon. Opo, Bakit taga saan po kayo dati? Taga rito rin po, kasi lang bukid ang tinitiran po namin. Yung gitna ng Opo, bukid. doon gitna. Tapos pinalipat kayo dito. Binanta po yung bahay, kaya... Bali, sino ho may-ari nito? Yung bayo ko po. Bayaw nyo ho. Buti ho, pinayagan kayong magtayo Opo, dito. Ano? kapatid ko man Kapatid. Opo. Maganda. Ano hong masasabi nyo dun sa bayaw nyo at pinayagan ho kayo kahit pa paano ang masasabi lang tayo po kayo sa ng bahay dito? bayo ko nagpapasalamat po kami at binigyan po kami ng tinirahan kahit pa paano, kahit konti lang po. Yun lang po masasabi ko. Kung sakali naman ho kabuhayan, no, ano hong gusto nyong
gawin kung sakaling meron kayong may magbigay ng kabuhayan po sa inyo? Kung bibigyan po kami doon kahit konting tulong lang, magpatayo sana ng maliit na kwan lang, tindahan, ganun po. Tindahan po. Opo, para makatulong din sa amin. Tulad ng anong mga paninda ho ang gusto niyo? Kahit konting sari-sari store lang po. Mga sari-sari store. Opo, ganun. Ah, so mahilig din po pala kayong magtinda-tinda, no? Opo, pag mayroon po ako. Eto, Meron din po yan. si Mary Joy. Mary Joy, halika. Dito na lang tanungin natin. Halika na, Mary Joy. Kumusta ka na, Mary Joy? Oo, huwag ka may. Ha? Okay lang Ilang taong ka na? 10 po. 10 na. Nag-aaral? Opo. Anong pangarap mo ba pagka nakatapos ka na ng pag-aaral? Anong pangarap mo sa paglaki mo? Maging sir. Maging? Now. Mag? Now. Maghugas ng plato. Ay, chef. Chef. Oo. Mataas naman pala pangarap ni Mary Joy, no? Maghugas daw ng plato. Ibig sabihin, tagaluto. Chef yun nga, chef. Magmamay-ari ng isang restaurant, no? Sabi ni mama mo, hindi ka daw na kaka-graduate ng ano. Anong taon mo na ba sa school ngayon? Grade 4. Grade 2. Hindi ka nakakaangat doon ng grade 3. Bakit? Ano sa tingin mo yung dahilan? Ayun. Yun mga kailyan, no, si Mary Joy ho, no, hindi raw ho nakakaangat ng level sa kanyang doon sa elementary, grade 2. Instead na mag-grade 3 siya. Dapat ho ngayon, anong taon na ho siya? Sana, pero nandudong pa rin siya sa grade 2. Ano ho kaya yung pwede nating gawin para matulungan ho si Mary Joy, no, sa kanyang kalagayan kasi hindi daw ho siya nakaka-excel doon sa hindi siya nakakaalis sa grade 2 na dapat sana ay grade 5 na siya ngayon, no? Anong gusto mong sabihin doon sa mga kababayan natin? Ay yung mga kapwa mo bata. Mahal mo si mama mo? Ano masasabi Opo. mo kay mama? Nahihiya. Nahihiya. Kay papa, mahal na mahal mo sila? Opo. Ayun. Ayan mga kailyan. Dito ho, yung bahay po nila. Makikita ho natin na simple lamang ang kanilang pamumuhay. Ngunit may mataas na pangarap sila ma'am. Alaga nyo ho ito? Hmm. Mahilig din po pala kayo na alaga ng mga pato-pato, ganun. Pagkain ang problema po nila. Tinitinda nyo ho? Pag malaki po. Pag malaki na, nagtitinda rin kayo. Kung kampong pan po. Sana mapadami nyo. Palago. Ito lang yung konti wala silang makakain kaya darak na lang ang konti. Ayun, ayun, interviewin natin po si Kagawad at bakit ho tayo nabisita kung bakit ho tayo nabisita sa pamilyang ito. Ma'am, Kagawad, ano po yung nagudyok sa atin na bisitahin yung kanilang bahay, yung sila ate, ano na po pangalan ulit? Lahat na lang. Si Ate Lotlot. Magandang araw din na naman po. Gusto ko rin po kasi silang mabigyang pansin po din na kahit konting tulong po matulungan din po. Kasi sa hirap po ng buhay nila, talagang nakikita po namin kasi araw-araw ko silang nakikita. Tapos kung minsan lahat po ng magamit din sa bahay din nila kinukuha kasi wala nga naman silang pagkukunang iba. Tulad ng mga condiments. Opo, mga lahat po. Toyo, Ganun po, suka, lahat na po. mantika, ganun. Opo. Pag nagluto po sila, punta na lang sila sa bahay, kukuha, ganun. Kasi wala naman silang pagkukunan ng pambili. Wala naman po silang araw-araw na trabaho. Yung asawa niya po, seasonal lang yung trabaho niya. Kung may magtatawag lang na maglinis ng dyan sa mga palay, mga damo, doon lang po siya pumupunta.
Tapos kung minsan po, namimimit po sila ng palaka pag ganitong meron na. Mm. Yun po ang tinitinda nila para may mga pang din nila sa araw-araw kung in case na wala po kaming maibigay. Kasi hindi naman lahat po ng oras meron din kami. Oo, mahirap din yung kalagayan ni Kagawad, 'no. Nasaan na si Pangilan na oh, sige. kapatid nyo Bunso kagawad po. ay bunso. So ilan po kayo lahat 12 po. 12, ang dami. Nawala na yung isa. Kapapatay Pwede lang na. yung panganay namin nung April 15 po. Yung panganay. So, kaya 11 na lang po kami. Tingnan mo talaga yung una talaga bro. Gano'n talaga kung sinong una. Pero una-una lang 'yan. Hmm. Ano hong wish niyo na sana ho na makatulong po sa pamilya niyo? Ano pong masasabi mo kay ate niyo po? Ang masasabi ko sa kapatid ko ay nagpapasalamat ako at tinutulungan po kami. Sa mga araw-araw din po, doon ako talaga kumukuha ng mga kailangan eh. Pag walang rekado, ganun doon din po. Buti sapat naman po Kagawad yung kinikita niyo at nakaka-share pa kayo. Sir, kahit wala na po, kung talagang bibigyan kasi talagang wala silang pupuntang iba. Oo, nakakaawa din Oo. naman kasi. Pero kakain kami, sila hindi. Kaya, Medyo yun. masakit sa dibdib Opo. pagka gano'n, 'no? Kakain kayo tapos Mm. meron yung kasama mo diyan Hindi hindi kumakain. kakain. Share na lang po kami. Kung ano yung meron po, yun po ang pagsasaluhan namin. Minsan magluluto na lang kami doon ng ulam. Ikukuha na lang sila ng naluto kasi na magluluto pa sila. Kahoy naman po yung pinulutuan nila. Mm. Wala po silang gasol. Gaano kahirap magluto sa kahoy? Medyo mahirap po, Lalo pag tagulan, sir. tagulan, sir. Tag-ulan. Ang hirap ito, panggatong niyo 'yan, ano? Opo. May napapansin ako kay Nanay Lotlot bro. Mm. Ah. So mga kailyan, dito po tayo sa bahay po ni Ate Lotlot. Tulad din po mga kailyan, kahit konting tulong lang po para sa kanyang pamilya. Meron po siyang isang anak na meron po siyang isang anak na yun po mga kailyan nagkaroon po siya ng sakit na meningitis po mga kailyan. So naway po na sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan po ng Isabela at sa Mandako po ng naroroon mga kailyan na naway po magbigay po tayo ng kahit anong kunting tulong po para sa kanyang pong pamilya. So yun lamang po, ako po si Kuya Edward, dito lamang po sa Paring Buknoy TV. Maraming salamat po. Isa pa. Saka mayroon po makailan mayroon din po ako napansin kay nanay, dun po sa kapatid po ni Kagawad. Yun po, yung parang kan po ni nanay, parang style lalaki po siya. Siya talaga po ang nagtatrabaho. Oo. Kahit sa pagbibilad po siya po. Gusto mo interviewin yung mister niya? Ayan naman daw po. Ayan naman po siya. Parang yun din ang yun ang mahihain, sir. Nagkabaliktad po sila eh. Kaya nga po eh. Oo. Siya po ang talagang lalaki gumalaw. Oo. Nung bata po siya, hindi naman po kayo nagkaroon po ng nagkaroon po ng na talagang nung pinanganak po yung kapatid niyo po Kagawad, nahalata niyo na po ba sa kanyang paglaki na ganun po yung kilos niya. Nung nagpan na siya, nag-age na siya ng 12 ganon, 13. Doon na, parang lalaki na. Buti nga po nakapag-asawa Kaya po nga si po, nanay. nakapag-asawa na sa sordo-sordo lang, hangaw-hangaw, ganon. Kasi karamihan po kasi yung mga katulad po ni nanay is talagang nagfo-focus na sa sa pamilya, sa mga pamangkin, mga ganun po eh. Pero hindi naman po sa lahat mga kailyan. Nagkabaliktad po sila ng asawa niya. Yun po ang mahihain. Pero siya po ang talagang tigasin na lahat ng trabaho. Buti nay nakakaya mo lahat yung mga trabahong panglalaki. Ito, pang lalaki Yung talaga. po, yung kaya lang po, ganoon. Nagbibilad pa nga po yan Bibilad ng ng palay. Bibilad ng palay, nagbubuhat ng palay. Hindi po. Yung mga konting palay lang, pero yung mga kabal-kabal hindi naman nakaya sa Ay, hindi naman Taga-tahi nakasa. po, tahi, ganun. Tagabuhat. So, ganun talaga yung buhay. Talagang tulong-tulong lang sa magkakapatid at saka sa mag-asawa lang talaga. So, yung panghuli po, Ate Lotlot, anong masasabi natin sa mga katulad mo
may inspirasyon na may isang anak at may isang saka asawa na nagtutulungan sa mga kababayan natin na nanonood ngayon. Yung ano yung masasabi mo yung mga katulad mo po na ganyan din yung situation sa mga manonood po? Ang masasabi ko po mahalin nilang mga pamilya po nila tulad ko. Tapos huwag nilang pababayaan ng mga anak nila. Kung saan sila pupunta, sama-sama po nila. Ayun po. Ayun. So yun naman po mga kailyan, kahit ano man po yung pagsubok po ng dumarating po sa ating buhay, andyan pa rin po yung katatagan bilang isang pamilya, gaya po ni Ate Lotlot na nandun pa rin yung katatagan po bilang buong pamilya po. Dahil sa tawag doon, nagtutulungan, nandun pa rin yung pagmamahalan po nila sa isa't isa. Ayun po mga kailyan po, nawa po ay mahatiran natin ng kahit kaunting tulong ang pamilya ni Nanay Lotlot, no? At gusto niya raw po ay magtinda-tinda para po may makunan sila na makakain sa kanilang pang-araw-araw. Muli po, ako si Mark Adrian, dito lamang sa Kailyan Mark. Wow. Sana po makabalik ko kami dito. Ayun mga kailyan, dumaan kami dito. Grabe. Ayun, kasama ko si Item ko na. Ayun pala yung isang daanan doon. Ayun. Oh, pre, ayos ka lang dyan. Wow! Nako, ano, buwis buhay, pre. Ha? Buwis buhay. Nakasus ako eh. Ito, may hawakan naman. Video mo ako. Uy, di tayo marunong lumangoy. Buwis buhay, mga ka. Nakasus ako eh. Ayun. Oh, pre. Buwis buhay yung ginawa mo. Oo. Hirap, nakasapatos pa ako pre. Saan ang lakad natin ito? Ayun, pupuntan natin yung sinasabi ni Kagawad para sa may sakit. Sir, maligo. Hindi ko ginamit ko sa may maranda.